Revelation chapter 19 verse 16, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay same as yesterday, which is Kingship of Jesus. At ang una pong katuroan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay Jesus reigns as King over heaven and earth. Ibig sabihin po, ang ating Panginoong Kristo po ang hari, hindi lang sa langit kundi pati rin dito sa lupa. Siya po yung may supreme authority over everything. Everything, literally, mapa-spiritual o physical realm man ito. Kaya sa langit at sa mundo, siya po ay may hawak po. Siya po yung King of Kings o yung pinaka-may authority sa lahat. Kahit hindi pa po siya physically nakaupo bilang hari sa buong mundo ngayon, he is already reigning through his power and through the hearts of his followers. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuroan ni Pastor Russell Ocampo ay Jesus colonizes the earth through his people. Medyo malalim po itong part na to kasi ang ibig sabihin po ng colonize ay hindi tulad ng historical colonization ng mga bansang mananakop tulad po ng Europa o Spain dito sa Pilipinas. Alam naman po natin lahat na kapag sinabing colonize o pananakop ay meron tayong bad history dito. Kaya kapag narinig natin yung colonization o colonize na word ay syempre masama yung natin yung interpretation natin dito. Ito po yung kagaya na in-explain ni Pastor Zeb last week and this last week din. So, ano nga ba yung colonize? Sa context po na to, ang ibig sabihin po ng pagpapalaganap o ng pagko-colonize ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang kaharian dito sa mundo ay sa pamagitan po ng mga anak. Tayo po ay mga believers. Ibig sabihin po, wherever Christian go, dala-dala po natin yung values, culture, love, and truth ng Kingdom of God. Para tayong mga representative o ambassador ng kaharian ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang hari po ng lahat, o King of Kings, ginagamit niya po yung mga tao o yung mga mananampalataya para dalhin yung kultura ng langit dito sa lupa. Peace, justice, righteousness, at love. Yung po yung colonization o yung pananakop na gustong ipalaganap ng ating Panginoon sa Kristo dito sa lupa. Ganon yung culture doon sa langit, which is the peace, the justice, the love, and the righteousness na gusto niyang sakupin sa buong mundo o palaganap sa buong mundo para mas maraming tao yung makakilala sa kanya at maging bahagi ng kanyang kaharian. Ang natutuhan ko na po sa pangatlong katuroan ng Pastor Russell Ocampo ay Jesus secures our victory until His return. Ibig sabihin po, hindi tayo talunan. Kahit anong trials or challenges po na harapin natin bilang mga followers ng ating Panginoon sa Kristo o bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, panalo po tayo dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Siya po yung lumalaban para sa atin at dahil sa hari siya, sigurado po yung tagumpay natin 100% win rate kumbaga. Hindi dahil sa galing o hindi dahil sa work o galing natin, kundi dahil kasama natin siya. Hindi kaya lahat po ng winnings natin, lahat ng achievements natin ay gamitin natin to glorify our Lord Jesus Christ, our God. At habang hindi pa siya bumabalik physically sa mundo natin o mas known as second coming, pinoprotektahan niyo po tayo at pinapanatili niya yung victory natin hanggang sa kanyang pagbabalik. Bilang King of Kings po, babalik siya to fully establish His reign. At lahat po ng kaaway ng ating Panginoon Diyos ay magiging talunan. Hanggang dumating po yung araw na yon, tuloy-tuloy yung assurance natin na secured yung victory natin with our Lord Jesus Christ. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.